Asahan ng mas saganang produksyon ng palay. Sa tulong yan ang ipinamahaging kagamitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa Nueva Ecija na malaking tulong din para higit na mapataas ang kanilang kita. Si Vel Custodio sa report. 16 na rice combine harvester, tig-isang 4-wheel tractor with complete implements, at cultivator sa Science City of Muñoz. Yan ay pinamahagi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nueva Ecija. Para yan sa pagpapahusay sa mekanizm ng pagsasaka sa palay para sa mas mataas na produksyon at kita ng magsasaka. Pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inauguration and turnover ng rice processing system at distribution ng farm machineries sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Isa si Mang Rodolfo sa makatatanggap ng rice combine harvester. Sa tulong nito, nasa 150 hanggang 180 na sako ng palay ang mabilisan niyang maani. Ay malaking bagay po ang may tutulong nitong unit na ito dahil ginawa na po kaming mag-ano sa mga bukid. Nakaka5 hektarya o 6, ganun. Depende po sa ng panahon. Halimbawa may ulan na, pwede na namin ikuan kagad para maayos na. Umuupa pa ng harvester ang kooperatiba na kinabibilangan ni Macario. Kaya malaking bawas sa expenses ang ibinigay ng gobyerno na bagong farming machinery. Hindi na kami uupa ng traktora. May sarili na pong traktora ang kooperatiba at makakatulong po ito sa mga membro at sa mga magsasaka. Madadagdag na po sa kita namin. Malaki po ang maibabawas sa gastusin ng ating mga magsasaka. Unang-una, ito po ay napakalapit. Hindi na po sila pupunta sa malayo dahil nandito lang sa aming syudad itong Rice Processing Center. Sa pangunguna ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, layunin ng rice mechanization component na pababain ng production cost na humigit kumulang 2 hanggang 3 pesos kada kilo ng palay. Sa pamamagitan ng paggamit ng angkop, efficient at kumpletong sistema ng mechanized production technology, mababawasan post-production losses o mga nasasayang na ani ng mga magsasaka. 3 to 5% na production losses ang maisasalba gamit ang post-harvest facilities. Kabilang sa mga itinatayong pasilidad sa ilalim ng programa, ang Rice Processing System 2 na multi-stage rice mill na may kapasidad na 2 to 3 tons kada oras. Katumbas yan ng 55 million pesos. Presidente na mismo ang pumunta at para makita at nagpa-update sa progreso ng mga rice processing systems at dryer systems. At napaliwanag nga namin na 145 na inatayo natin this year. Out of that, mga 95 ay completed na. The remaining will be completed in the next 3 months. So malaking bagay yun sa next harvest season. Kabilang din sa ipinamahagi ang 2 recirculating dryers na may kakayahang magpatuyo ng hanggang 12 tons bawat batch. May kabuuang halaga ang mga dryers sa 8.66 million pesos. Ayon sa DA, mahigit 200 na ang na-procure sa drying system nationwide at magdadagdag pa ng 100 para i-deploy ngayong taon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.